Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jason T. Asuncion at ngayon may bago na naman tayong video na gagawin sa Visual Basic 6. Pero bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa lahat ng mga sumusubaybay sa YouTube channel na ito at sa mga nanonood ng ating videos from Middle East to India. Okay, ganoon rin sa mga estudyante dito sa Pilipinas na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Sa mga first time pong nakapanood ng video natin, pwede po kayong mag-email sa akin sa judgesummer99 at yahoo.com kung kayo may katanungan, special request, or ma'am, may system kayong papagawa, or gusto nyo mag-invite sa isang seminar. Okay, email nyo lang po ako. Pwede nyo rin akong i-add sa aking Twitter account. It's teacher_Jason. Pwede rin sa aking Facebook account, judgesummer99 at yahoo.com. Okay? Or, pwede rin po dito, mag-leave kayo ng message, mag-comment kayo, or mag-like. Okay? Pwede rin kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, no, judgesummer99, para pag may bago tayong video, maaga niyong malalaman, or kung meron ako mga message na gustong i-send sa mga subscriber regarding new things, mas madali kayong makakatanggap kung kayo po ay subscriber. Okay? So, yung kakalimutan po yan. Yung kakalimutan mag-like or mag-comment, no, sa ating mga video. Nakakatulong po sa atin yan. Wala namang bayad yung mga video natin, di ba? So, yung like and comment nyo po ay malaking tulong na para magpatuloy tayo. Okay? So, itong video natin for this week is continuation lang nung last video na ginawa ko. Okay? Last time, ang video na ginawa ko is about MS Chart, or kung paano maglagay ng bar graph sa Visual Basic, no, na connected sa database. Okay? So, yun yung huling video ko. So, kung hindi nyo pa napapanood yon at nanonood kayo ng video na to ngayon, pakisubaybayan lang po yun, panoorin nyo mabuti para mas maintindihan nyo itong video na to. Dun sa nakaraang video natin, tinuro ko na kung paano mag-connect yung database nyo sa MS Chart ng Visual Basic, no? Kung ano yung mga component na kailangan. Dito sa bagong, dito sa nakikita nyo sa form na to, ito rin yung old form na ginamit ko. Nagdagdag lang ako ng isang frame dito. Dalawang command button. Okay? At, magdadagdag pala yung iba pang object dito, no? Kailangan rin natin magdagdag ng dialog box at saka isang picture. So, picture muna. So, picture box, maglalagay ako dito. Kahit maliit lang. Okay, may picture box na tayo doon. Then, yun namang common dialog box or common dialog control. Mag-right click lang kayo sa components nyo. Okay, dito sa may toolbar nyo, right click, tapos components. Then, select nyo lang yung yun, Microsoft Common Dialog Control 6.0. Okay, apply. Okay, may bago kang object dito, ayun, no? So, kuha ka lang, lagyan mo lang yung form. Okay? So, gagawin natin dito, isi-save natin, pwede natin i-save yung mismong chart or i-print yung mismong chart. Okay? Last time, kinect natin yung chart sa database para maglabas ng data. Okay? This time, kung gusto natin i-save yung chart or i-print yung chart, yun yung gagawin natin. Okay? Kaya ginawa ko na yung code kanina, sinubukan ko, no? Para siguradong wala ng error. Okay? Ang gagawin ko na lang is ipapaliwanag ko kung ano yung mga parte. Para kung may nawala doon sa parte, mas maintindihan natin mabuti or nagkaroon ng error. Okay? So, magdagdag lang kayo ng dalawang command buttons. So, yung unang command button na save as. Yung ikalawa, print. Okay? Ngayon, ang gagawin ko lang, medyo gagandahan ko lang yung background ng mga command button ko para kitang-kita lang siya. So, yung font niya, takihan lang natin ng konti. Okay, yan. Okay, so, save
ng chart or print ng chart. Okay? So, nagdagdag lang tayo isang picture box at isang common dialog dito. Okay? Dalawang command button din. Okay? Sa save as, so pag pinindot natin yan, masasave yan. So, run natin, no? Pag pinindot ko to, masasave yung chart dapat. Okay, may lumabas sa dialog box. Kanina ito, tinesting ko na eh. Okay? So, ito nakapag-save ako. So, ito yung masasave ngayon. So, yan. Lalagyan mo ng pangalan dito, tapos click mo yung save. So, masasave na siya, di ba? So, kung gusto mong ilipat ng computer yung chart, no? Pwede yun. Or kung gusto mo siyang i-print directly sa printer. As of the moment kasi wala akong printer na nakakonect dito. So, pero makikita niyo yung mangyayari. Pag pinindot ko na yung print button, sabi niyo doon, save print output as. Dahil ang ginagamit ko ngayon is open XPS document as a default printer ko, no? So, wala akong printer. Pero kung may printer yan, pagka pindot nyo ng print, mag-preprint na siya agad. Okay? Ang tanong, ano yung code dun sa likod nun? May error pa, no? Mamaya, tignan natin ba't nag-error. Okay? Ano yung mga code sa likod nitong mga button na to? Okay, yung pag-aaralan natin. So, dito muna tayo sa save as. Okay? Sa save as, ito yung command natin sa save as, no? So, gusto nyo kopyahin nyo na. Okay, una, gumawa tayo ng isang variable. Ang pangalan variable ay chart name. At isa siyang string. Okay? Diyan natin ilalagay yung pangalan nung isa-save nyo na chart mamaya. Okay? Pag sa-save nyo kasi siya, maglalagay kayo ng file name, di ba? So, doon natin ilalagay yung variable na yung value na yun sa variable na chart name. Okay? Then, malaki ang trabaho na gagawin ng common dialog dito, kaya nag-add tayo kanina. Actually, yung common dialog, ginagamit yan kung gusto mong gumamit ng mga dialog boxes or minsan nakita nyo yung pag nagsisave tayo or nag-o-open ng file, okay? Common dialog ang ginagamit doon, okay? So, dito kasi magsisave tayo. Makapansin nyo, gumamit tayo ng with para minsanan nating tawagin yung mga properties ng common dialog. Okay? Ang pangalan ng common dialog natin kanina is common dialog 1. Just to be sure. Ito siya, di ba? So, yun. Common dialog 1 ang pangalan yan. So, yun. Tinawag lang natin siya. Okay? Yung unang property niya ay filter. Itong filter is para i-filter yung mga ipapakita niya na images. Karaniwan kasi pag pinindot mo yung save as, magbubukas na siya agad ng isang default folder. Diba? Isang folder kung saan pwede mo na siyang i-save. Ngayon, kung yung sa folder na yun, may mga iba pang documents. Okay? Pag nilagay mo yung filter, kung ano lang yung filter yung nilagay mo, yun lang yung klase ng documents na makikita mo. So, kung may mga documents doon na .doc or .xls gawa sa Word or Excel, hindi mo siya makikita, pero doon siya, no? Hindi mo siya makikita kasi gusto mo lang i-filter yung gusto mo makita. So, dito, pinifilter natin na .bmp or bitmap. Okay? Pwede rin JPEG kung gusto nyo, no? Pero dito, pinili natin ay BMP or bitmap. Okay? Kasi, kaya natin yun yung filter natin kasi ang default na extension na gagamitin natin ay bitmap nga. Pwede rin JPEG, sabi ko nga sa inyo, no? As long as it is a image extension. Okay? Pero pinaka-safe is bitmap or JPEG lang. No? Pinaka-safe. So, gusto nyo mag-experiment, try nyo. Pero kung gusto nyo sa safe side, dito muna kayo sa BMP or JPEG. Okay? So, yung default extension. Cancel error false. Minsan kasi pag nagsasave ka tapos wala kang tinype na pangalan or file name tapos nag-cancel kami sa mag-error siya, no? So, kinancel naglagay tayo ng false doon para hindi na lumabas yun kasi default default property yan ng common dialog 1. Then, show save. Yung show save, kasi pag yung dialog box, marami yan. Maraming klase ng dialog box. Open, pakita natin ha. Ito, file, tapos open. Alam ko papakancel yan. Cancel ko muna. Bubukas tayo ng isang program. Halimbawa, bigyan nyo kung pakita sa inyo kung anong itsura. Halimbawa, ito. Lumang Microsoft Word.
i-install pa. Okay, hintay lang natin na para makita nyo kung ano yung sinasabi natin ng mga file or kung paano siya lumalabas. Babalikan ko lang, documents, or actually, pwede na yung access, no? Okay, kung mabagal siya, ang gawin natin, pupunta ako dun sa access na lang natin. Pwede na yun eh. Okay, hintayin lang natin na medyo may kabagalan ng aking computer. Bubuksan ko yung database ng program na ginagawa natin ngayon para ipakita ko lang sa inyo iba't ibang klase ng dialog box para maintindihan nyo yung want to block and save expression. Yes. Start daw siya. Yun yung Microsoft Word natin. Okay. So, kanina dito, sa Visual Basic, meron tayong .show save. Ano ba yung .show save? Okay? Kasi ito yan eh. Pag nag-file, open ka, nakita nyo yan, nakalagay dito open. Ito yung dialog, ito yung common dialog. Yan, buong nakikita nyo yan. Ito yung common dialog na mayroong properties na open. Okay? Kasi file open. Pag nag-file save as ako, nakita nyo yung save button doon? Iba na, di ba? So, etong dialog box, etong common dialog na to na may save button, pag ginawa mo yun sa Visual Basic, ito ang katapat niyan. Common dialog 1, .show save. Okay, so ang button na ibibigay niya sa'yo, hindi open, kundi save. Kasi yun yung gusto mo, no? Show save. Okay? Yan lang kasimple yan. Then, eto na. Yung file name, bubuksan ko ulit itong Word, no? Tapos magse-save as ako. Ito yung file name, makikita yung file name niya, no? So, yung file name, automatic dito, meron nakalagay na doc1, di ba? Ito yung file name part. Sa Visual Basic natin, sa Common Dialog, habi natin, ang file name is kung ano man yung, actually, kung ano man yung file name na itatype ng user dito, okay? Okay? Kung ano man yung file name na itatype ng user dyan, masasave siya sa chart name na variable. Okay? Bakit? Kasi mamaya isa-save natin. Okay? So, kukunin lang natin yung itatype ng user at masasave sa chart name variable. Okay? Isa din paraan yun kasi paano pag walang tinype yung user na chart name at pinindot niya yung save? Magsasave ba? Dapat hindi, di ba? Paano masasave ang isang file name na walang laman, walang pangalan? Kaya meron tayong ganito. If chart name is equal to dalawang double quote, ibig sabihin blank or walang laman yung file name, okay, automatic mag-exit sub lang siya. Hindi magsasave. Walang mangyayari, hindi siya magsasave. Kasi hindi talaga pwede mag-save kasi walang laman. Okay? Then, nag-end with lang tayo dito. Ibig sabihin, tapos na yung trabaho ng Common Dialog 1. Then, ginamit natin yung property ng MS Chart na edit copy. Okay? Ang edit copy is para kopyahin yung eksaktong chart na meron dun sa form. Ang pangalan ng chart natin sa form is MS Chart 1. Kinopy lang natin siya. Actually, pag kinopy mo yan, actually kahit saan kahit anong Windows program, pag nag-copy ka, mapupunta siya sa clipboard. Okay? Kung sanay kayo sa mga Microsoft Word dati, pag nag-copy kami clipboard, okay? Same rin sa Visual Basic, no? So, yun lang. Ginamit lang natin to. Automatic sinabi natin dun sa Visual Basic natin, okay. I-copy yung MS Chart 1. Then, save picture. Okay? Masasave yung chart as a picture. Okay? Yun ang gusto natin. At saan niya kukunin? Yung nasa clipboard. Sabi ko nga sa inyo, di ba, mapupunta sa clipboard yung mga kinakopy niya. At anong pangalan nung file na masasave? Yun nakasave sa chart 1, which is yung tinype ng user sa file name. Okay? So, halimbawa, try natin kung gumagana to, no? So, exit sub lang ako dito para sigurado lang, no? Minsan kasi, may mga-type pang iba dito, magkakaproblema ka. Ibig sabihin nito, tapos na yung code, no? Okay? So, run ko lang ulit to. Pero kahit wala to, tatakbo, no? Pero, mas okay na meron siya. Para kung magkamali ka mo ng type sa baba, hindi ka magkaka-error. So, try natin i-run at nag-save as ako. Isa-save ko to as chart 1. Okay? Pagka-save ko, save. Okay? Try natin ulit mag-save, no? Makikita niyo siya?
SF at saka chart 1. Yung sinave kong chart 1 meron na. So, na-save na siya as an image. Try natin buksan. Preview. Yan siya, di ba? Yan yung ando sa Visual Basic natin. Okay, so na-save na siya. Pwede siyang ma-save as a picture or as an image. Okay? Ngayon, kung gusto mo na siyang i-print, post lang natin to. Meron tayo ng print button dito. Okay? So, yung print button natin, simple lang yung code. Actually, magsasend ka lang ng direct object sa printer mo. Okay? So, sa print button natin, ito lang yung code. Again, sabi ko nga, magsasend ka lang ng object sa printer mo. So, ano yung send mo? Automatic, sabi natin yung MS Chart 1, okay, ay makakopy. Okay? Then, ito is pagtawag sa printer to, no? Pagtawag sa printer natin. Ito kung anong default na printer na meron. Kasi ako, pakita ko lang sa inyo para mas malinawan. Ang default na printer, sa mga baguhan pa lang, sa mga galing, go on. Sa mga baguhan pa lang, malalaman yung default printer niya pag pumunta kayo ng control panel, tas devices and printers. Okay. So, ako kasi wala akong printer ngayon na nakakabit sa laptop na to. So, ang default printer ko ay yung Microsoft XPS Document Writer. Pwede ko nang gawing default printer tong PDF Creator dito, no? So, kung ang default printer mo is isang working printer, automatic dun ibabato yung object na nasa Visual Basic mo at mapiprint. Okay? So, close ko lang to. So, yun ang default printer ko, di ba? Then, ngayon, ang gagawin natin, kasi, pag nagpato ka ng data sa printer mo, that malaman ng printer mo kung ano yung binabato mong data. Okay? Saan galing ano. Okay? So, ibabato natin isang picture. Kung kanina, pag nagsasave tayo, sinasabi natin kung ano extension, or pag sabi mo extension, is sinasabi mo na rin kung anong klaseng file yung gusto mong isave. Kaya BMP, which is an image file, or a bitmap file. Ngayon, sinasabi rin natin sa printer natin na itong ipiprint mo, this is not just a usual document, this is a picture. Okay? So, saan natin, ang tanong, hindi mo naman pwedeng i-recta ng ganun yun. Ngayon, ang gagawin mo, parang dadayain mo lang naman. Hindi mo na dadayain. Ang gagawin mo is, sasabihin mo sa Visual Basic na yung kinopy mo na image ng chart is ipunta mo dun sa picture 1 na meron tayo. Yung picture box, ito. Kaya kahit maliit to, naka-hide to, okay lang. Hindi kailangan makita to. Pero kailangan siya ng object natin para mag-print. So, yung nakopy na MS chart is mapupunta sa picture box 1 natin. Okay? Pangalan ng picture box natin ay picture 1. Okay? Pupunta siya doon. Okay? Nakasama ng clipboard at mapiprint. Okay? Then, kailangan mo rin maglagay na ganito. This is just to end yung pagtawag mo. Kasi yung ito, this is to open yung printer. This is to end. Ibig sabihin, tapos na. Wala nang susunod na document. As simple as that. Okay, so makakapag-print ka na. Kung itatry natin, pinili ko yung print button. Pagka pindot ko ng print button, actually, sabi niya, save print output as. Okay, sure ba di nag-print? Kasi nga wala akong printer. Remember kanina, sabi ko, ang default printer ko is Microsoft XPS document. No? So, ito parang save siya ulit. Pero kung may printer ka, at kung ano man yung default printer mo, dun ibabato yung copy ng image ng MS chart na meron ka at mapiprint siya. Okay? Cancel ko lang to. May error. Good. Nag-error siya, di ba? Kasi wala akong printer nga, no? Nagpi-printer error ako. Hindi naman printer kasi yung meron ako is isang parang virtual printer actually. So, nag-error ako. Ngayon, para maiwasan tong error na to, ang gagawin ko na lang is maglalagay ko ng on error resume next. Okay? Mangyayari dyan, kung ano man ang error na kakalabasan, hindi na sasabihin ng Visual Basic, dediretso na lang siya. Okay? Maganda ba to? Yung paglalagay ng, this is part of the error handling capability ng Visual Basic.
May mga error kasi sa loob ng Visual Basic na talagang yun na yun. Wala ka na magagawa. Okay? May mga error na kailangan mong malaman. Yun yung mga nilalagyan mo ng message box. Pero itong error na to, which is wala kang magagawa dito. May mga pagkakataon na may taong may printer, may pagkakataon na may taong walang printer. Paano kung yung program na ginawa mo is wala siyang printer at pinindot niya? Mag-e-error siya. Diba? Which is given na yun. Alam mo na mangyayari yun. So, kaya gumagamit tayo ng mga ganito, error handling capabilities. Pag alam mo na yung error is, hindi naman makakos ng masama at hindi natural lang na mangyari. Okay? Na hindi na kailangang galawin ng user yung system niya. Kasi, tulad nito, print siya, wala siyang printer. Okay? So, mag-e-error talaga. So, maglalagay ka ng ganito, on error resume next. Okay? Hindi malaking epekto yan sa iyong program kasi alam mo naman na yun yung mangyayari. So, pag nag-run ako at nag-print ako, okay? Hindi ko tinuloy yung print ko, di ba? Hindi na ako makakita ng print error kanina. Kasi, doon sa error handling capability ko na, on error resume next. Meron din yung isa, na gamitin natin sa save as. Isa pang part ng error handling capability yun, on error go to, halimbawa, nagawa lang isang variable, okay, halimbawa, error, pangalan ng error variable mo, na pangalan ng variable mo is error, ito yung code, yung tipin kung pagka-error ka man sa ang parte, pag nagbasa ang program from top to bottom. So, from here, pag walang error, bababa siya, walang error, bababa siya. Ngayon kung may error man siya dyan, at may gusto kong pasabihin na error, gusto mong sabihin sa user, okay, may error ka sa parting to, anong klaseng error yun, no? At ikaw rin, di mo naman sigurado yung error. Okay, mas maganda kung gagamit ka ng on error go to error. Tapos sa pinakailalim, kaya mahalagang may exit sub dito, para kung may itatype ka pa sa ilalim ng exit sub, hindi siya makaka-affect sa buong program. So dito mo ilalagay yung variable na error mo. Maglalagay ka ng message box. Error description. Ibig sabihin ito, maglalagay siya ng message box at kung ano man yung eksaktong error na nangyari, isasabihin using a message box. Kasi may mga error ka talaga na hindi mo inaasahan o hindi mo alam. Okay? Pero nas-testing mo na yung program mo, all running siya. All running good siya. No? Wala ka na nakikita ibang pwede pang maging error. Pero kung mayroon mang future error na mangyayari na hindi mo nakita, magandang gumamit ka ng on error go to. Tapos message box, error description. Oh, teka lang. Kaka-error ako ng malaki dito. Papalitan ko tong yun. Papalitan ko yung variable. Yan. Yan. Okay, tingnan natin. Yun. Okay na, wala naman tayong nagiging error. Okay? So, yun. Dalawang error handling capability. I think naturo ko na to eh. On error go to at saka yung on error resume next. Okay? And also, main topic is makakapag-save ng chart at makakapag-print ng chart. Okay? I hope may natutunan kayo sa maiksing video tutorial na to. At muli, gaya ng lagi kong sinasabi, ang video tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, ako si Jason T. Asuncion. Kita-kita tayo sa next video. Mabuhay and God bless.